ubusin, ipakita mo na mahalaga yung taong minahal mo. Hindi kasi hanggang sa point lang. Kasi nangyari na sa akin yan, nangyari na sa akin yan, Chris, dati kasi, pag naging girlfriend ko naman, kaibigan, hindi ko na iniisip, girlfriend ko na eh. Pero nang nanliligaw pa lang ako, lagi akong tumatawag, lagi akong nagtitext, lagi akong pinaparamdam sa kanya na mahal ko siya ng mga ilang week lang. Pero after that, mga kaibigan, mga ilang buwan na, wala na doon yung yung mga ginagawa ko, yung usual na ginagawa mo, nawawala na. Kapag nawala yung mga kaibigan, ibig sabihin nun, hindi mo siya tunay na mahal. Kasi yung mga ginagawa mo wala na, hindi mo na nagagawa siya everyday. Kailangan yung mga ginagawa mong kasita na maging dilirutan mo yan sa araw-araw para yan, pagising ng girlfriend mo, okay siya, may text ka, happy siya, di ba? Hindi yung tipong hindi yung tipong ikaw lang yung masaya, hindi yung girlfriend mo. Kailangan din both of you ay masaya sa relasyon nyo, hindi lang yung babae, hindi lang ikaw, kailangan dalawa kayo ay masaya para walang masabi sa yung girlfriend mo at wala siyang maging reason na iwang kanya. Right? Opo. Oo. So ngayon may nagpaparamdam sa'yo. Meron po. Sa tingin mo, seryoso naman sa'yo? Hindi ko alam. Bakit hindi mo naman alam? Parang gugulan ako, baka mangyari naman yan. Alam mo, kuya, hindi natin na-predict yung love kung siya na o hindi pa. Parang parang lindol yan Ang lindol, mahirap i-predict kung kailan siya darating, kung kailan siya tatama sa lupa, kung anong lugar yung tatamaan niya. Di ba? Parang pag-ibig, hindi mo siya malalaman kung kailan siya tatama sa'yo, kung kailan siya sasagupa sa'yo. Dahil di katulad ng bagyo na napipredict siya, kaya siyang mamonitor ng mga warning device ng pag-asa. Pero yung pag-ibig, mga kaibigan, hindi parang bagyo, parang lindol. Hindi mo kaya siyang ma-predict. Di ba? Tama ba ako? Nararamdaman mo na lang siya ng kusa kapag ang taong iyon ay siya na yung true love mo. Pero kung nanligaw ka lang, tapos hindi mo siya mahal, yung tipong crush mo lang, kasi iba yung crush sa pagmamahal. Kapag tinamaan ka talaga ng tunay na love, mag-aalangan ka sa tao, mahihirapan ka manligaw kasi naunahan ka ng kabas sa dibdib mo. Pero kung wala lang, yung trip mo lang, yung crush mo lang, tapos gusto mo lang siya sumusubok kung paano magmahal, ayun, ang dali mong sabihin, ang dali mong manligaw Pero kung totoong mahal mo na yung tao, nako, magtitiis ka ng ilang week bago ka sagutin. Pero kung wala lang, isang araw kayong pasugutin yun. Di ba? Siguro po yan. Ha? Anong siguro? Talagang ganun talaga yun. Ayun po, hindi naman ako ganun. I know, hindi ka ganun. Pero, alam mo, Chris, yung nagpaparamdam sa'yo, kung sa tingin mo, mahal ka naman niya, well, paramdam mo na sa kanyang pagmamahal. Kasi baka dumating yung time sa kaparamdam sa'yo ng pagmamahal niya, hindi mo binibigyan ng pansin na baka sumuko yan at maghanap ng iba. Mahirap na unahan ka pa, di ba? Nasa huli ang pagsisisi. Di ba? Kung gusto mo din naman siya, alam ko naman na gusto mo siya kasi hindi mo isi-share kay parang Jason kung hindi mo siya gusto Gusto mo din siya, kaso lang natatakot ka lang masaktan. Opo. See? Huwag kang matakot masaktan. Kasi kapag nagmahal ka, kailangan yung sarili mo, handa kang umibig, handa kang masaktan, handa ka sa magiging consequences. Hindi lang yung pagmamahal, puro pagmamahal yan. Hindi lang yung pagmamahal, puro sarap yan. Of course, darang kayo sa mga pagsubok sa buhay na i-challenge yung relation nyo kung gaano kayo katatag. Hindi lang sa buong relasyon nyo ay puro kayo masaya, puro kayo tatawa, puro kayo sarap, puro kayo ligaya. Hindi. Darating yung time na makakaramdam kayo ng pagsubok, na minsan susuko ka na, minsan bibigay ka na. Kaya mga kaibigan, kapag sina-challenge tayo ng ganun, mga trials mga kaibigan sa ating relasyon, kapag hindi po ang iba na nakakailobo o hindi kaya mga kaibigan yun, bumibigay. Diba? Kapag bumigay ka doon sa pantag na yon o sa punto na yon o sa point na yon, ibig sabihin, mahina ka pagdating sa relasyon. Wala kang tiyaga.
Wala kang sinasabing patience. Kasi mga kaibigan, yung pagmamahal, kailangan mo ng pasyensya eh. Kailangan mo ng tiyaga para makamit mo yung true love. Pero kung yung iniisip mo lang yung sarili mo, yung kasariling kakaligaya mo, no. Kailangan pag pumasok ka sa relasyon, mayroon kayong planong dalawa. Mayroon kayong goal sa relation. Hindi lang porket maka-score ka, maging committed ka, yun na yun. Kailangan mayroon kayong plan para at least mayroong patutunguhan yung relasyon nyo. Opo. Diba? Yan, i-grab mo na yung opportunity na may nagkakagusto sa'yo. At hindi naman siguro magkakagusto yun sa'yo dahil niya lang, di ba? Kung gusto ka man niya, tapos feel mo yung love niya, ligawan mo na. Huwag mo nang patagalin pa. Bundula samtang nahubag pa. Ganon yun. Di ba? Hindi kayo magdudugo kayo. Ha? Nakahubog pa. Ano? Magdudugo mo. Hubag lang naman yun eh. Kasi ito pag It's just an expression para gawin mo yung bagay soon as possible. Opo. Okay, sige, anong pangalan ng ng magkagusto sa'yo? Ano po? Anong pangalan nagkakagusto sa'yo? Ami. Ha? Ami. Sige, Hami, yung tawagan? Ang pangalan niya? Ha? Pangalan niya? Pangalan niya. Okay, sige. Minsan kay Hami, bigyan kita ng background songs. Hello. O sige, minsan kay Hami. Siguro, Ami. Kung ikaw na yung talagang true love ko, papasalamat ako. Hindi na magpapasalamat, nalulod pa ako sa altar. Na sana hindi na ako mabigo, hindi na ako masaktan, hindi na rin ako umasa. Hindi na ako, bago din ako eh. Sa mga time na binibigay mo, sir, sa mga pagpapalaga mo sa akin, maraming salamat. Pero lahat yung pabawi, lahat yung bitaw. Without a warning, it was you who came. You came right when I didn't know what to say. It would be Hello po. nice I-continue mo. to have you. Lahat po ng pagmamahal na binibigay mo sa akin, babalik ko rin yan sa tamang panahon. Na tayo na. Maraming salamat kasi sa ginagawa mo sa araw-araw na kasama mo sa higing masaya ako minsan. Yun ang parang Jason. Okay, maraming thank you, Chris, sa pagtawag sa Magic Puma. Hindi ka tumukay paring John. Parang Jason, Oh, may tanong lang ako. ano na naman yan? Para sa'yo, what is love? Love is like the air, touching everywhere. Kahit sino pwedeng tamaan, pero kahit sino kapag tinamaan ng love, hindi pa yon true love. True love can wait. Okay, maraming salamat sa pagtawag. Pa-request naman ako Anong song? sa Punogdan. Kahapong nagdaan ako, kadaan pagutin mo request. Ha? Kadaan pagutin mo request. Siyempre, minsan lang eh. First time eh. Sige, mamaya hanapin ko yan yung song mo, ha? Maraming thank you sa Thank you, pagtawag. Opo. Okay, thank you then. Ayan mga kaibigan, that was our caller, si Chris, all the way from Catbalogan, Samar mga kaibigan, na nag-share ng kanyang kwento kay paring Jason, di ba? Alam nyo kaibigan, minsan talaga kailangan natin i-grab yung opportunity kapag mayroong tao nagpaparamdam sa atin ng tunay na pagmamahal, di ba? Minsan lang po mga kaibigan, yung taong dumarating sa ating buhay na nagpaparamdam Yun ang sinasabi mga kaibigan, ang pagmamahal, hindi yan minamadali. Kusang dumarating yan. Kapag nasaktan ka ng ilang beses, tapos may isang tao na nagparamdam sa iyo ng tunay na pagmamahal, then grab the opportunity. Huwag mong palilipasin, baka makahanap pa yan ng iba. Ganon yan mga kaibigan. Ganon yan mga katas. Kaya,
Ika nga mga kaibigan, hanapin mo yun. Tirahan ako no habang naandyan pa. Habang mainad pa, tirahin mo na. Eto, mayroon mo tayong caller sa ating hotline. Hello, magandang gabi. Hello. Sino po ito? Hello. Hello po, magandang gabi. Wala ito ating caller mga kaibigan. Basa muna tayo ng mga greeting kasi pagkadami-dami ng mga kaibigan para mabawasan natin na more than 300 po yung message natin sa ating hotline number. Paano ko po ito mababasang lahat mga kaibigan? Pero yan, eto, may caller po tayo sa ating hotline number. Wasokin po natin. Hello, magandang gabi. Hello. Hello, sino po ito? Jumar. Sino? Jumar. Si Jumar. Saan ka tumatawag, Jumar? Kabando ka? David Ray. Ha? David Ray. Saan? You came Hindi right ko marinig mga kaibigan yung lang tawag. what Ang daming gulo doon. Hello, magandang gabi. Hello? Hi, good evening. Wow, babae. Magandang gabi. Magandang gabi din sa iyo, Iha. Ano po bang pangalan ng magandang dilag na ito? Ano po? Sheila po. Hi, Sheila. Good evening. Taga saan po tayo? Taga Samar po. Saan sa Samar? Sa may Katbalogan po. Katbalogan din. Wow, yung kanyang tumawag na Katbalogan din, ha? Saan ka ba sa Katbalogan? Sa proper ba? Opo. Okay. Ilang taon na po tayo, Ma'am Sheila? 22 po. 22. Anong pinagkakabalan sa buhay? May girlfriend, may boyfriend, may asawa, may anak, may kabit? Actually po, about to dun to sa caller na tumawag po sa inyo last week. Oh, sinong caller? Yung Fernando po. Fernando po? Patay na po yun, ah. I was here Fernando po Junior? Akala ko si Fernando po Junior, ah. truly call my Bali, ako Ah. po yung ano niya, ako po yung sinasabi niya na ex niya na bumabalik po sa kanya. Fernando. Hindi ko naalala siya, mga kaibigan. Hindi ko naalala siya, Sheila. Yung may asawa na si Fernando? Meron po siyang girlfriend na po. Ay, tama si Tapos, Fernando, yung taga-Dampigan. Yun, di ba? Tama ako? Si hindi Fernando po. na taga-Dampigan ba yun? Ay, sorry naman. Mali pala ako. truly call my Ayun po, kasi yung sabi niya na nandiyawalan daw po kami ng communication. Tama nga, si Fernando nga yung taga-Dampigan yun sa Santa Rita. Hindi ko po alam kasi dun po siya yata nagtatrabaho po. Oh, sige. Kwento mo Pero sa malapit akin. lang po kami. Kasi kwento mo sa akin, paano nga ba ka nagkaroon ng relasyon? Paano ka ba nakipagbalikan sa kanya? At paano ka yun nawalan ng komunikasyon? Bali, nawalan po kami ng communication kasi lumayo po ako sa kanya. Bakit ka naman lumayo Kasi sa kanya? Kasi ayaw ko pong sabihin sa kanya na buntis po ako. Buntis ka! Opo. Sino yung tatay? Siya po. Bakit mo naman sinabi? Kasi natakot po ako eh. Bakit ka naman natakot? Hindi ko po alam. Tapos? Nung bumabalik na po ako, sabi niya po may girlfriend na daw po siya. Kaya hindi ko na po nasabi sa kanya. Ngayon, may baby ka na. O buntis ka pa rin. Buntis pa rin ito.